that the highest would welcome me. I am lost, but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free as He has ransomed, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. 'Cause I'm chosen, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Magandang araw po sa lahat. Philippians 2 verse 9 to 11 says, Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is every above name, and that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Come, let us worship the Lord. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you, God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come.
heart and sing. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. Magandang araw po sa ating lahat. Bago po tayo sumamba at umawit sa Diyos ngayong araw na ito, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na proteksyon na ibinibigay niyo po sa bawat isa, Panginoon. Sa araw-araw, Panginoon. Lord, sa blessing na ibinibigay niyo po, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po ay dakila. Tunay nga po na ikaw po ay walang makakapantay sa iyo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na ngayong araw na ito, patuloy na ikaw po ang maging sentro ng bawat tahanan, Panginoon, ng bawat taong manonood ngayong araw na ito sa online service na ito, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang maging sentro, patuloy na ikaw po ang maranasan ng bawat isa, Panginoon, ng bawat pamilya, Panginoon, at bawat tahanan, Panginoon, ngayong araw na ito at mga manonood, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang kumilos, Panginoon, maging sentro ng kanilang puso at ng isipan, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang siyang manguna, Panginoon, sa lahat. Patuloy nga po, Panginoon, na ikaw rin po ang siyang manguna, Panginoon, sa gagamitin niyo po ngayong umagang ito, Panginoon. Sa praise and worship team, Lord, sa pastor, Panginoon, at Panginoon, sa technical team, Panginoon. Panginoon, ikaw po ang manguna. Lord, lahat ng ito ay aming binibigay sa inyo, Panginoon, at pinagkakatiwala, Panginoon. Let your will be done. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Let's continue to worship our Lord. Let's praise Him. Let's offer our lives, our heart, everything that we have. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Sing, here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of saints became poor. So Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. We sing, here I am. Here I am to worship. here I am To bow down. Here I
how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Let's together call upon the name of the Lord. And call upon the name of the Lord Yes, God. and be saved. We worship you. Call upon Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon and call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and call upon the name of the Lord and be saved. We worship you. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Sing, here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You are altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. For the last time we sing, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether lovely, you are altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Have a blessed Sunday, everyone. Tunay nga na mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya samahan niyo po ako sa pagkakataong ito para ipanalangin ang ating praise and worship team. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya marapat lamang na Ikaw ay aming papurihan at pasalamatan sa bawat buhay na meron ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po dahil Ikaw ang Diyos na patuloy na nagbabago sa amin. Ang Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you for giving the praise and worship team an opportunity, Panginoon, to serve you and to glorify your name, Lord God. Kaya minsan pa, Panginoon, tinataas namin sila sa inyo, Panginoon, ang aming mga praise and worship leaders and vocals, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang patuloy na maghubog sa kanila sa relasyon na meron sila sa iyo, Panginoon. Nurture us, Lord God, with your words every day, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ilagay mo sa puso ng bawat isa na sila ay mag-desire ng paglago ng relasyon sa iyo, Panginoon, sa bawat araw. Dalangin din namin, Lord God, na gamitin mo ang buhay ng bawat isa sa kanila, Panginoon,
to bless other people using their voices, Panginoon, to bless your name, Panginoon, higit sa lahat. Dalangin namin, Lord God, na patuloy na ingatan mo ang bawat isa sa kanila, lalo na during the recording, Panginoon. Hindi madali na mag-risk ng health, Panginoon, every time that they're doing this, Panginoon. But still, you are our God who is our hope, and you are the God who will assure us of our safety, Panginoon. Kaya minsan pa, nais namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na Diyos na mag-iingat sa kanila, Panginoon. Ganun din ang aming mga instrumentalist, Panginoon. We pray, Lord God, na sa bawat instruments na kanilang hahawakan, you will bless them, Lord God, and this will be used, Panginoon, to glorify your name, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy din silang lumago sa relasyon sa iyo, Panginoon. Ganun din, Panginoon, gamitin mo sila sa mga taong nasa paligid nila as we can see them worshiping you, Panginoon, using their instruments and skills, Panginoon, to glorify you. Dalangin namin, O Diyos, na mangusap ka sa bawat nanunood sa kanila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay, ang Diyos na nararapat naming sambahin, Panginoon. Kaya, Lord God, once more, we pray also for the rest of the team, Panginoon, sa program and sa mga coordinators, Panginoon, for the dancers, Lord God. We pray, Lord, na ang lahat ng mga taong ginagamit mo for this ministry, Panginoon, ay patuloy na hubugin mo sila, Panginoon, at makilala ka nila lalo, Panginoon. They will have this deeper relationship with you, Lord God, as they serve you, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na sa bawat pagkakataon at circumstances ng buhay nila, Panginoon, they will always desire to know you more, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ang buhay nila ay magmamanifest po ang inyong glory, ang inyong kapangyarihan, kung saan, Panginoon, makita ng bawat isa kung paano mo binago ang buhay ng iyong mga lingkod, Panginoon. And Lord, from there, Lord God, everyone will be blessed, Panginoon, as they hear your songs, Panginoon, during the worship services that we have, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang manguna sa bawat tugtugan, sa bawat awitan, Panginoon. And the praise and worship team will be led by your Holy Spirit, Lord God. Pour out your blessings, Lord God, in Jesus' name. Fill everyone with your presence, Lord God, in Jesus' name. Lord God, patuloy nga, O Diyos, na nais namin na ikaw ang maitanghal sa kalagitnaan ng ministry na ito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mong babaguhin ang buhay ng bawat isa, that they can see, Lord God, how you have transformed our lives, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Jeremiah 6:7-8. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Mapagpalang pagpupuri at pagsamba po sa Diyos, at ngayon din po ay sama-samang pag-alala sa banal na hapunan maya-maya. At purihin po ang Panginoon na ngayon po ay pumapasok na tayo sa ika-6 na buwan, kakalahating taon na po muli. At salamat po na nandyan po kayo na patuloy na sumasamba, nagpupuri at nagbubulay ng salita ng Diyos. Salamat po na kahit na hindi ko kayo nakikita, sabagay nakikita po ninyo ako, ay nakikita po tayong lahat ng Diyos, at yun ang pinakamahalaga. At Kanya pong pagpalain ang atin po patuloy na pagsunod sa Kanyang kalooban sa lahat ng bagay. Ang ating pong pagbubulayan ngayon ay patuloy pa rin na ang pagsama ng Diyos. At ngayon gusto nating pagbulayan sa Lumang Tipan, kahit po sa mga susunod na linggo, ang pagsama ng Diyos sa mga mananampalataya. Magkagayon sa atin din po. Gusto nating alamin na bagamat ang pinag-aralan natin mga katotohanan sa
sama ng Diyos ay sinasamahan niya talaga ang bawat tao ng personal. Kaya samahan niyo po ako at ngayon ang ating babasahin ay sa buhay po ni Jeremiah o Jeremiah sa Tagalog po na matatagpuan natin sa Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. Hayaan niyo pong basahin ko ito sa mga sandaling ito. Sabi ni Jeremiah sa kanyang sulat, "Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa." Ang sagot ko naman, "Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit ang sabi sa akin ng Diyos, huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito." Pagkatapos inuunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo niya ang aking mga labi at sinabi, "Ngayon ay binibigay ko na sa iyo mga mensaheng dapat mong sabihin. Binibigay ko rin sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila ay bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita sa Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. Dito po ay meron tayong mga ilang bagay na pagbubulayan. Una po ay yung pakikipag-ugnayan ng Diyos kay Jeremiah at ganoon din po sa atin. Sabi nga po doon sa verse 4, "Sinabi sa akin ni Yahweh." Kaya ang Diyos po ay patuloy na nakikipag-usap sa bawat tao. Noong panahon nila at si Jeremiah nga dahil po propeta ay kinakausap siya ng personal ng Diyos. Ganoon din po tayo ngayon. Maaaring pong sa pakikinig natin ng kanyang salita ngayong umaga, sa ating pong pagdi-devotion o pagbubulay ng salita araw-araw, ay marinig natin o makausap tayo ng Diyos sa kanyang mga banal na salita at sa banal na espiritu na nasa atin. Yan po ang Diyos natin na nakikipag-ugnayan. At ang sinabi niya po dito kay Jeremiah sa verse 8, "Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito." Kaya na dito na po yung ating pinagbubulayan at pangako ng Diyos na sasamahan niya si Jeremiah. At ito rin po ang mga katotohanan sa banal na kasulatan na ating mababasa. Doon nga po sa Matthew chapter 28 verse 20, pinangako ng Diyos na sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng mundo dito sa lupa. At pagkatapos makakasama niya tayo nga ng walang hanggan sa kanyang kaharian. Napakaganda po nitong katotohanan. Kuminsan po may mga tao na nangangako na sumama sa atin at salamat po. Kagaya ng mga pangako ng mag-asawa na magsasama sila habang buhay. Kuminsan meron mga hindi natutupad ito. Pero tayo po na mga nangako ay dapat natin itong tuparin. Pero ang maganda po sa Diyos, pag nangako po siya talagang kanyang patutunayan, pinatunayan na nga niya, kahit na nga po siya pinadala niya ang kanyang anak at ang Panginoong Hesus ay namatay doon sa krus, ay talagang pinatunayan niya ang kanyang pagsama sa atin. At salamat din po yung ating Diyos na kasama natin ay kaya tayong ingatan. Ang sabi rito ng Panginoon, iingatan niya tayo. Minsan may mga kasama tayo na sumasama sa atin pero hindi naman tayo kayang ingatan. Ngunit ang Diyos po na kasama natin ay talaga pong makapangyarihan at kaya tayong ingatan ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang sabi niya, huwag kang matakot. Bakit? Kasi kasama nga natin ang Diyos. At sa maraming mga bagay na kinakatakutan natin sa ngayon, ay palakasin natin ang ating loob sa katotohanan na nandyan nga po ang Diyos na kasama natin. Doon po sa chapter 1 verse 4, ito po pa ang pakikipag-ugnayan ng Diyos kay Jeremiah. Sinabi niya, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Sa Tagalog po, binoonan lang ito. Pero sa English, ang sabi po, I knew you before you were formed in your mother's womb, and then I chose you
and I appointed you to become a prophet. Kaya po yung Diyos na sumasama kay Jeremiah ay kilala na siya bago pa siya nabuo sa bahay ng kanyang bata at bago pa siya sinilang si Jeremiah ng kanyang ina. Nabubuo pa lang siya sa bahay bata ng kanyang magulang o ng kanyang nanay ay kilala na siya ng Diyos. Hindi po ba napakagandang katotohanan din yan ng Diyos na kasama natin? At hindi pa tayo pinapanganak ay sinasamahan niya na tayo, alam na niya tayo, kilala niya na tayo at sabi niya ay pinili niya tayo. Lahat po ng tao ay pwedeng mapili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At maging po tayo, sinabi sa Efeso Kabanatang 1, talatang 4 na bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus upang mamuhay ng may kabanalan at walang kapintasan sa harap ng Diyos. Kaya po, purihin ng Panginoon na tayo din ay pinili niya. At lahat po tayo na nakipag-isa kay Kristo ay meron pong general assignment. Si Jeremiah, ang kanyang special assignment ay maging propeta at magpahayag ng kalooban ng Diyos sa iba't ibang bansa, lalo na po sa Israel. Ang general will po at assignment ng Diyos sa atin ay para sa lahat, maging po sa panahon ni Jeremiah. Halimbawa po, yung pagsamba sa iisang Diyos ay kalooban niya. Kaya niya tayo pinili ay para sumamba sa Kanya na ginagawa nga po natin ngayon. Yung manalangin po ay isa sa kalooban niya ng Diyos na para sa ating lahat. Yung pagsunod sa Kanyang kalooban sa araw-araw. Ngunit po, mayroon din tayong special assignment kagaya ni Jeremiah. Hindi man tayo propeta, pero pwede po tayong mangaral ng salita ng Diyos. Magturo sa mga bata, sa mga young people, magkaroon tayo ng mga life groups. Ito po ay bahagi ng maaaring special assignment na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sa pagsamba, maaaring po meron tayong special na gagawin na assignment. Yung iba po ay nagpapaawit, yung iba po ay tumutugtog, salamat po sa inyo. Yung iba po naman ay nasa technical team. Lahat pong ito ay bahagi ng assignment ng Panginoon sa atin. Kagaya ni Jeremiah na tinawag ng Diyos at plinano ng Diyos para sa Kanya. Kaya napakaganda po, binigyan ng Diyos ng kahulugan ng ating buhay. Hindi lang tayo sinasamahan, mayroon pa siyang papagawa sa atin na napakaganda sa buhay po natin. Ano po ang katugunan ni Jeremiah? Ito po yung pangalawa nating pag-aaral. Sabi po doon sa chapter 1 verse 6, sabi ni Jeremiah, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Yan po ang dahilan ni Jeremiah. Kaya minsan po, pag tinawag tayo ng Panginoon, pag pinangako niya sasamahan tayo, may mga dahilan po. Si Jeremiah, ang kanyang dahilan, hindi siya marunong magsalita at lalo na siya ay bata pa. Dalawa po ang kanyang sinabing dahilan. At kuminsan po makaka-identify din tayo kay Jeremiah. Nung sa mga bata na nanonood ngayon, pare sabihin lang, hindi pa ako pwedeng mangaral o magsalita dahil bata pa ako. Yung mga matatanda naman sabihin nila, Panginoon, yung mga bata na lang ang inyo pong tawagin. Yung naman po nasa gitna, yung mga young adults, kuminsan, di po naman lahat, at mga young couples, sabihin nila, ay busy ako, marami akong trabaho, nag-aalaga ako ng aking mga anak. So, napakarami pong iba't ibang kaidahilanan ang tao para po sa mga bagay na ito. Ngunit, salamat po na sa Diyos, hindi siya tatanggap ng mga dahilan kung hindi po ito naman valid na reason o hindi po tama yung ating mga kadahilanan. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, huwag mo sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. So sa Diyos, no. Hindi po siya papayag ng mga dahilan sapagkat sabi niya kasama niya tayo. Lalo na nga dito ang nakikita ng Diyos na posibleng dahilan ni Jeremiah yung siya ay natatakot
at parang sa feeling niya hindi niya kaya yung pinapagawa ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, huwag ka mag-alala. Kasama mo ako at bibigyan kita ng kakayahan para gawin yung mga pinapagawa ko sa iyo. So sa atin din po, kung mayroong pinapagawa ang Diyos, bibigyan niya tayo ng sapat na kakayahan para ito ating gagawin. Hindi po magbibigay ng assignment ang Diyos na kung hindi niya alam na kaya na hindi natin kaya. Lagi po siya mayroong paraan para makayanan natin ito. Kaya totoo din po sa buhay ni Jeremiah. Pagkaraan po ng kanyang paglilingkod sa mga hari noong mga panahon na yun, na umabot ng 40 taon na mahigit, ay talagang nakapaglingkod siya at naipahayag niya ang kalooban ng Diyos sa lahat ng panahon. Minsan nga po sa kanyang pagpapahayag ng mga tao ay magsisi, lalo na yung mga makapangyarihan, yung mga hari ay nagalit sila sa kanya. At siya po ay pinag-uusig po. May panahon po na siya ay tinapon sa balon at doon po siya nahirapan po siya na tumagal po siya doon. Kuminsan naman po siya ay binilanggo. Kuminsan po naman siya ay inusig sa iba't ibang paraan. Ngunit si Jeremiah po ay naging matapat. Siya rin po yung nangaral na sinabi doon sa Jeremiah chapter 25 verses 11 to 12 na ang Israel ay masasakop ng Babylonia at pagkatapos dadalhin doon sa kanilang lugar. At yun nga ang kinagalit pa rin ng hari. Ngunit ito po ay sinabi ni Jeremiah at inulit po ni Daniel sa chapter 9 verse 2 na sa loob ng 70 taon ay doon sila sa foreign land o sa lupang hindi kanila at pagkatapos saka pa lang sila babalik. At ito po ay natupad 70 years doon sa ibang lugar. Kaya dito napatunayan na si Jeremiah ay tunay na tagapagsalita ng Diyos sapagkat yung kanyang mga pinahayag, pagsakop ng mga ibang bansa sa Israel, pagpunta sa ibang lugar, pagkatapos yung pagbabalik nila after 70 years, ay lahat po ay natupad. Kaya kung mayroong mga nagsasabi, tapos hindi naman natutupad, o walang katuparan, ito po ay hindi tunay. Kaya mag-ingat din po tayo sa mga bulaang propeta at mga fake news. Huwag po natin basta-basta pinapadala sa iba. Kailangan panalangin natin at pag-aralan, suriin mabuti sa banal na kasulatan. At si Jeremiah din po ang nagpahayag sa kabila ng marami niyang pag-iyak, kaya siya tinawag po na weeping prophet, ay pinahayag niya yung pag-ibig ng Diyos. Ang sabi niya, pag-ibig mo Yahweh ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. Yan po ay nasa Lamentation chapter 3:22 to 24. Si Jeremiah din po ang nagsabi ng napakagandang plano ng Diyos na gustong-gusto po natin lalo na sa panahon ngayon. Sabi niya doon sa Jeremiah 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko'y para sa iyo. Mga planong hindi ikakasama kundi para sa iyong ikabubuti. Ito ay mga plano na nagdudulot sa iyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Bagamat ito ay para po sa Israel, na bagamat sila ay nalupig nga, napunta sa ibang lugar, binigyan sila ng pag-asa sa pamagitan ng pagpapahayag ni Jeremiah that God's plan is not for evil but for good. So lagi po nating tatandaan yan. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, hindi po yan sa ikasasama natin. Sabi ito ay sa kabubuti para bigyan tayo pa ng magandang kinabukasan ng Diyos. At yan po ay naging kalakasan ng marami, maging po ni Jeremiah. Si Jeremiah rin po ang nagsabi nung napakalagang talata sa panalangin. Diba? Alam natin yan sa Jeremiah 33 verse 3 na sabi po, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita, sabi ng Diyos, at ipapahayag ko sa iyo mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi po mo pa nalalaman. Call upon me and I will answer you and show you great and mighty things that you have never seen before. Yan po ay nasa Jeremiah rin. Kaya po marami mga gandang pinahayag si Jeremiah. Nagpahayag din siya sa pagdating ng Mesiyas ng ating Panginoong Yesus doon sa Jeremiah
33 verse 15 ang sabi po, at sa panahong iyon, pipili ako ng isang matuwid na sanga, capital letter, the branch, yan ang sabi po ng Diyos. Yung branch po, yung sanga yun yung lumalabas mula sa puno, di po ba? At nagkakaroon ng bunga. At ito ay magmumula, sabi po, sa lahi ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katuwiran sa buong lupain. Ito po ang bula tungkol po sa Misaya. At alam po nating natupad din dahil dumating ang ating Panginoong Yesus. Sa Jeremiah din natin matatagpuan yung kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Doon po sa Jeremiah 31 verse 3, sabi ng Panginoong Diyos sa pamagitan ni Jeremiah, I have loved you with an everlasting love. Sa simula pa inibig na kita at patuloy kitang iibigin ng walang hanggan. Yan po ay nasa Jeremiah lang natin matatagpuan. The everlasting personal love of God. Kaya po si Jeremiah, dahil sa sinamahan siya ng Diyos mula pa nang siya hindi pa nga isinilang sa kanyang pagkabata at hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay dito sa lupa, ay dahil nga po kasama niyang Diyos at binigyan siya ng kakayahan na makapaglingkod sa Diyos, siya po ay naging pagpapala sa maraming mga tao sa kabila ng kanyang mga paghihirap at mga sufferings at maging sa pag-iyak. Kaya po yung kondisyon natin, yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi po yun talaga ang issue. Ang issue po ay kung magtitiwala tayo na magagamit tayo ng Diyos sa kanyang kalooban upang maging pagpapala tayo sa maraming mga tao. Naging yung ating mga sinabi, maaaring pinost nyo sa social media, ay talaga pong magiging pagpapala yan sa marami, hindi lamang sa ngayon, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Kaya po, purihin ang Diyos at ngayon po sa pagbubulay po natin ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ay pupunta na po tayo sa banal na hapunan. Magkakaroon po tayo ng panalangin, samahan niyo po ako at patuloy nating pagtiwalaan na kasama natin ng Diyos kagaya ng pagsama niya kay Jeremiah. Sige po, manalangin na tayo. Handa natin ating sarili sa pagkuha ng ating mga bahagi. Kunin po natin ating bahagi sa banal na hapunan. At tayo po ay aalalahanin natin ang Panginoong Yesus na isang patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Manalangin po tayo. Sa pag-alala natin sa Panginoong Yesus sa banal na hapunan sa araw na ito, nais nating ipahayag na ang dakilang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan para sa atin ay inihayag niya maging sa banal na kasulatan. Hindi lamang sa aklat ng Jeremias, kundi sa bawat bahagi ng banal na kasulatan ay makikita natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Gaya nga ng sinabi ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa Juan, Kabanatang 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak o kaisa-isahang anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya salamat po, Panginoon, na sa pag-alala namin sa aming Panginoong Hesus ay masasabi namin hindi na kami mag-iisa kailanman. Nung kayo'y pumarito, Panginoon, at nanirahan sa piling namin, ito ay pagpapatunay na handa kayong sumama sa amin bagamat kami naging makasalanan. Kaya salamat po sa kamatayan ng Panginoong Yesus na naging daan ang aming kapatawaran at buhay na walang hanggan sa inyong kaharian. Salamat po na sa inyong pagkabuhay na muli ay naging daan upang magkaroon kami ng dakilang pag-asa na kahit dumaan kami sa kamatayan ay mayroong muling pagkabuhay. Purihin po kayo. Mga minamahal, kunin natin ang ating bahagi sa tinapay ng Panginoon. Kanin natin ito bilang pagpapaalala sa atin ng kanyang dakilang pag-ibig, kamatayan at muling pagkabuhay. Gayon din naman, kinuha ng Panginoong Yesus ang saro at sinabi niya, ang sarong ito ay magpapaalala sa bagong tipan
na ginawa ng Diyos. Tipa na magmula sa mga sandaling ito, ang Diyos na ang ating kikilalaning Diyos na lumikha ng langit at lupa. Hindi tayo mag-aalinlangan anuman ang mangyari. At papahayag natin ang kanyang pagsasabi na ngayon kung sinong sumampalataya sa Panginoong Hesus ay kanyang naging mga anak. At pagpapahayag din at pagpapatibay ng ating paghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, upang kung saan siya naroon, doroon din tayo pag kinuha niya tayo dito sa lupa. Kaya mga minamahal, tanggapin natin ang ating bahagi sa saro ng Panginoon bilang pagpapatibay pa ng ating pananampalataya sa Kanya at paghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. Purihin po ang Diyos sa tunay na siya ay dakila ngayon at magpakailan paman. Atin po itong ipahayag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Patuloy po, sama-sama nating kilalanin ang kadakilaan ng ating Diyos na buhay, na naging tapat at hindi nagbago sa ating mga buhay sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. Patuloy na malaya tayong makakalapit sa ating Diyos. Samahan niyo po kami na minsan pa sambahin natin ang katapatan at kadakilaan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Pagsilag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila
Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Oh Awit 91 verses 14 to 16. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Awit 91 verses 14 to 16. Sige po, samahan po ninyo ako sa panalangin sa araw na ito, O Diyos. Patuloy kami, Ama, na nagpapasalamat sa kabutihan mo sa bawat isa, sa pribilehyo mo, O Diyos, sa iyong mga anak, sa lahat, Lord, ng mga mananampalataya. Tunay, O Diyos, na kailanman ay hindi nagbabago ang iyong pag-ibig. Kung paano si Jeremias, Panginoon, ay sinamahan po ninyo sa kanyang pananampalataya at buhay, paglilingkod, O Diyos. Tunay na doon po ay makikita po namin dito yung kabutihan mo sa kanya, na bagamat siya ay hindi marunong, bata pa, at hindi marunong magsalita, subalit ikaw, O Diyos, yung kaagapay niya at tumutulong sa kanyang buhay. Kaya ganun din, O Diyos, sa aming buhay ngayong sa pananampalatayang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Alam namin, O Diyos, na hindi mo kami pababayaan. Sinasamahan mo po kami sa aming paglakad, sa buhay, sa pananampalatayang ito. Kaya, O Diyos, salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, katapatan, sa mga salita mo, O Diyos, na nagbigay hamon muli sa bawat isa sa amin. Alam namin, O Diyos, na sasamahan mo kami hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Kaya, O Diyos, magagawa namin ito kung patuloy mo kaming tulungan at samahan, lalong-lalo na sa pananampalatayang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Kaya, O Diyos, salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa mensahe, sa iyong pahayag, sa salita mo, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas at tatag sa aming buhay paglilingkod. Maraming po salamat. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay suminyong lahat ngayon at magpakailanman. Siya nawa ang lahat ay magsabi ng Amen in Amen. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah.
triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Oh, whoa, oh, whoa. You made a way for us to triumph in Your name, oh Lord. Oh, whoa. If you got the victory, let me hear you shout it out. Oh, lift Him up, say, we got the victory. Everything would be alright, alright. Let's say, we got the victory. Everything would be alright, 'cause we on the winning side. We got the victory. Everything would be alright, alright. We got the victory. Everything would be alright, 'cause we are the winning side. We got the victory. Everything would be alright, alright. We got the victory. Everything would be alright, 'cause we are the winning side. We are the winning side. Oh, we have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us. Made a way for us. The one who made a way for us to triumph in His name. Oh, whoa.